Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi mga kabarangay. Ako si Lady Gracia at hatid ko sa inyo ang isa na namang kwento sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Si Christina o Chris ay isang nurse sa isang pribadong ospital. Halos isang dekada na rin siyang nurse at gaya ng karamihang nagtatrabaho sa ospital, marami nang nasaksihan si Chris dito. Mula sa pag-iyak ng mga bagong silang na sanggol hanggang sa pagluha ng mga nagbabantay sa isang taong paubos na ang hininga. Hindi na bago kay Chris ang mga ganong bagay. Sa tagal ba naman niyang nagtatrabaho sa ospital, wala na siyang ikakagulat pa. Mabait si Chris at palakaibigan. Sa katunayan, marami siyang mga pasyente na naging kaibigan niya. At yung ibang gumagaling ay binabalikan pa siya para dalhan ng mga regalo. Tanda ito ng pasasalamat nila sa pag-aalaga ni Chris sa kanila. Daig pa nga ni Chris ang ibang doktor. Kumbaga, si Chris ang paborito ng mga pasyente. Sa ospital na rin nakilala ni Chris ang nobya niyang si Faith, na kapwa nurse niya rin. Bagay na bagay kay Faith ang kanyang pangalan. Si Faith ay relihiyosa at mapagdasal. Kabaliktaran naman siya ni Chris na hindi pala simba at hindi madasalin. Madalas ay nagdadahilan na lang si Chris sa tuwing niyayaya siya ni Faith na magsimba. Sinasabi nitong pagod na siya sa trabaho at ipapahinga na lang. Minsan nga'y nagbiro pa itong si Chris na wala naman siyang ginagawang masama kaya hindi nga niya kailangang magsimba. Kahit napipikon si Faith sa biro ng kanyang nobya, mahal na mahal niya ito at nirerespeto na lang ang kanyang paniniwala. Ito naman ang susi sa isang magandang pagsasama. Marahil, ito ang sikreto kung bakit matagal na ang relasyon ni Chris at Faith. Isang maulan na gabi, nagkayayaan sina Chris at Faith na kumain pagkatapos ng trabaho. Halos sabay ang kanilang schedule at isang oras lang ang kailangang hintayin ni Chris bago matapos ang shift ni Faith. Ugali ni Chris na dumaan sa kanyang paboritong pasyente na si Lolo Jose bago umuwi para magpaalam. Dahil nasa isip na ni Chris na anumang oras ay maaaring hindi na niya makausap ang may sakit na matanda. Nagkaroon na kasi ng pagkakataon na may isang pasyente na inaalagaan itong si Chris na napalapit na rin sa kanya. Ngunit, binawian ito ng buhay nang hindi man lang niya nakita dahil naka-day off siya. Masakit iyon para sa kanya na hindi man lang nakapagpaalam. Alam ni Chris na parte ito ng trabaho niya, ngunit may mga pasyenteng sadyang itinuturing na niyang kaibigan. Habang naglalakad si Chris patungo sa room 606, ang kwarto ni Lolo Jose, may napansin siyang batang lalaking nakaputing kasuotan at nakaupo sa tabi ng pintuan ng kwarto ni Lolo Jose. Siguro'y nasa 7 gulang ang bata na tila naghihintay sa labas ng silid.
Tumingin si Chris sa kanyang relo at nakita na hindi pa oras ng pagbisita. At isa pa, bawal ang mga bata sa area na iyon. Lumapit si Chris sa bata para hanapin ang mga magulang nito. "Hello, sinong kasama mo? Lolo mo ba si Lolo Jose? Nasaan ba ang mga magulang mo?" Sunod-sunod na tanong ni Chris. Tumingin lang ang bata kay Chris at saka ngumiti. Hindi nito sinagot isa man sa mga tanong ni Chris. Nag-alala si Chris na baka makita sa CCTV ang bata at magkaroon pa ng issue. Paanong nakapasok ang isang bata sa lugar na iyon? Panigurado ay nasa loob ng kwarto ang magulang ng bata at malamang ay nagbabantay kay Lolo Jose. Binuksan ni Chris ang pintuan at siyang tunay. Nakita niyang nakatalikod ang isang babae. Nakabistida ng asul na kupas at parang umiiyak sa bandang braso ng nakahigang pasyente na si Lolo Jose. Tinanong ni Chris kung sino ang babaeng iyon at kung tatay ba niya si Lolo Jose. Tumingin ang babae sa kanya at sinabi ang kanyang pangalan. "Ako si Minerva. Asawa ko si Jose." Nagulat si Chris dahil hindi niya inakalang bata pa pala ang asawa ni Lolo Jose. Pwede pa ngang mapagkamalan na apo niya si Minerva dahil mukhang nasa 30 anyos pa lamang ito. Lumapit si Chris kay Lolo Jose para i-check ang vital signs nito. At habang ginagawa iyon, ay tinanong ni Chris si Minerva kung anak ba niya yung nasa labas ng kwarto. Parang nagulat si Minerva at biglang tumayo agad para lumabas ng kwarto. Marahil para silipin ang anak niya. Susundan na sana ni Chris ang babae pero nagsalita ang nakahigang matanda. "Chris, nandyan ka pala." "Ah, opo, Lolo Jose," ika ni Chris. Sinabi na rin ni Chris na nakilala na nito ang asawa niya. "Lolo, ang tikas niyo naman pala. Ang bata pa ng asawa niyong si Minerva at ang ganda-ganda pa." Nagtatakang sumagot ang matanda kay Chris at sinabing, "Si Minerva? Mahigit 30 taon na siyang patay." Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi mawari ni Chris ang sinabi ng matanda sa kanya. At lalo pang naguluhan si Chris nang dumating ang isa pang babae na nagpakilalang anak ni Lolo Jose. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chris at ikinuwento sa babae ang nangyari. Pinatunayan ng babae na matagal nang pumanaw ang kanyang nanay na si Minerva at ipinakita pa nga nito ang isang lumang litrato nito. "Tignan mong mabuti, iha. Iyan ang nanay kong si Minerva. At ako naman ang karga-karga niyang sanggol." Totoo nga. Nakakita nga si Chris ng multo dahil ang babaeng nakita niyang umiiyak at ang babae sa larawan ay iisa. Parehas din ang suot na bestidang asul na kupas. Sa tagal na nagtatrabaho ni Chris sa ospital ay noon lang siya nakaranas ng ganun.
Sinagad na ni Chris ang pag-uusisa at itinanong kung meron din bang anak na lalaki si Lolo Jose. Agad namang tumanggi ang babae at nagbiro pa nga na baka anak ng tatay niya sa labas ang batang nakita ni Chris. Makikipagkwentuhan pa sana si Chris sa anak ni Lolo Jose, kaya lang ay dumating na ang kasintahan nitong si Faith at sabay nang umalis ang dalawa. Natural lamang na ikinwento ni Chris ang nangyari sa kanya. Naniwala naman si Faith sa mga sinabi ni Chris. Ayon sa kanya, baka sinusundo na ni Minerva si Lolo Jose. Hindi umimik si Chris. Hindi siya naniniwala sa sundo sa taong magpapaalam na sa mundo. Para kasi kay Chris, pag nalagutan ka na ng hininga, doon na rin matatapos ang lahat. Pero hindi na nakipagtalo si Chris kay Faith. Binago na lang niya ang usapan para mawala na rin sa isipan niya ang nakitang yumaong asawa ni Lolo Jose. Pero hindi binanggit ni Chris kay Faith ang tungkol sa batang nakaputi na nakita niya dahil wala siyang sapat na impormasyon at isa pa, ayaw niyang takutin ang nobyang si Faith. Nakiusap kasi si Chris sa hospital security para silipin ang CCTV sa mismong araw kung kailan niya nakita ang yumaong asawa ni Lolo Jose at ang batang nakaputi. Kitang-kita ni Chris na wala naman ang batang nakaputi sa video na kuha ng security cameras. Sarili lamang niya ang nakita niya sa CCTV na tila may kinakausap. Pero siya lang namang mag-isa roon sa area na iyon. Wala talaga yung batang nakaputi. Ito na ang nagpaniwala kay Chris na isa ring multo ang batang nakausap. Pagkalipas ng ilang araw, nakalimutan din agad ni Chris ang tungkol sa yumaong asawa ni Lolo Jose at ang batang nakaputi. Naging busy na kasi siya sa ospital lalo't kaliwat kanan ang mga pumapasok para magpa-admit. Nung humupa na ang dami ng mga pasyente, doon palang muling nakapagpahinga si Chris. Tumambay siya sa isang sulok ng ospital. Doon siya madalas gumagawi dahil bihira ang dumaraan doon. Doon lang din ang nag-iisang pwesto sa ospital kung saan hindi siya nakakaamoy ng kahit na anong gamot o panghi sa paligid. Nakakahinga siya ng maluwag sa bahagi na iyon ng ospital. Nagpapatugtog si Chris mula sa cellphone habang humihigop ng mainit na kape. Hindi niya pansin ang paligid kaya hindi niya nakitang may papalapit sa kanya. Si Lolo Jose. Nagulat na lang si Chris nang biglang tumabi si Lolo Jose sa kanya sa upuan. Nakangiti lang si Lolo Jose sa kanya. Sinuklaen din niya ito ng ngiti. Tinanggal ni Chris ang headset sa kanyang tenga at saka kinumusta si Lolo Jose. Hindi na nakasuot si Lolo Jose ng hospital gown. Nakasuot na ito ng polo na kulay berde na tinernuhan ng maong na pantalon. Nakasuot din ng leather na sapatos at nakasombrerong puti. Na-discharge na pala si Lolo Jose. Hindi man lang nasabihan si Chris ng karelyebo niyang nurse. Halatang masaya si Lolo Jose base sa tingin niya kay Chris. Bakit nga naman hindi siya sasaya?
Sa wakas, makakalabas na siya ng ospital. Nagpasalamat si Lolo Jose sa pag-aalaga ni Chris at pagbabantay sa kanya. Ngumiti lang si Chris at sinabing ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Nagngitian lang ang dalawa at tila hindi nila alam pareho kung paano tatapusin ang usapan. Kaya naman, nagtanong na lang si Chris. Diretso na ba kayo sa bahay niyo, Lolo Jose? Nakangiti namang sumagot si Lolo Jose. Uuwi na ako. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Lolo Jose at saka tumayo para maglakad na. Aalalayan pa sana siya ni Chris kaya lang tumanggi na si Lolo Jose. Mabagal ang mga hakbang ni Lolo Jose. At nung nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad, sinalubong ang matanda ng batang nakaputi at humawak sa kamay nito. Habang papalayo si Lolo Jose at ang batang nakaputi, papalapit naman sila sa pinto sa dulo ng pasilyo kung saan may babaeng naghihintay. Nakasuot ng bestidang asul na kupas. Pamilyar ang babae pero hindi niya mawari kung sino iyon. At bago pa man niya ito matukoy, tumakbo patungo kay Chris ang karelyebong nurse mula sa room 606 at humahangos na ibinalita kay Chris na pumanaw na si Lolo Jose. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Alam ni Chris na hindi niya kailanman makakalimutan ang ginawang pagpapaalam sa kanya ni Lolo Jose. Sino nga naman ba ang makakalimot doon? Yung makakausap mo pa ang isang tao matapos nitong pumanaw. Tila nakatatak pa sa kanyang utak ang pagsalubong ng batang nakaputi kay Lolo Jose. At doon lang din napagtanto ni Chris na ang babaeng naghihintay sa pasilyo ay ang asawa nitong si Minerva. Hindi na kinuwento ni Chris kay Faith ang nangyari. Ayaw niyang mabahala ang kasintahan. Pero halata kay Chris ang madalas niyang pagtulala. Napansin iyon ni Faith. Nagtanong siya kay Chris kung may problema ba. Nagsinungaling si Chris at sinabing pagod lang daw siya sa trabaho. Tumangulang si Faith. Mas lumala ang pag-iisip ni Chris nung mga sumunod na araw. Minsan ay hindi na alam ni Chris kung ang nakikita pa ba niya sa paligid ay totoong tao o kaluluwa lamang. Halos mapabayaan na niya ang trabaho at ang kasintahan. Doon na sila nagkaroon ng problema ni Faith. Ayaw pa rin kasing sabihin ni Chris ang gumugulo sa kanyang isipan. Kaya naman, nagalit na si Faith. Nagtalo ang dalawa habang naglalakad sa kalsada pauwi ng bahay. Pinagtitinginan na nga sila ng mga tao. Nakipagtalo si Faith kay Chris dahil parang walang tiwala sa kanya ang nobya para magsabi ng totoo. Alam ni Faith na maitinatago si Chris sa kanya. Doon na sumabog si Chris at nasigawan si Faith. Hindi iyon ikinatuwa ni Faith. Kaya dali-dali nitong iniwan ang nobya.
Hindi naman humabol si Chris dala ng galit. Napako lang si Chris sa kanyang pwesto at hindi na gumalaw. Tinanaw lang niya ang pagtakbo o pagtakbo palayo sa kanya ni Faith. At sa pagtanaw niya na iyon, nakita niya sa kabilang kalsada ang batang nakaputi. Nanginig si Chris at halos mabuwal sa kanyang pagkakatayo. Halos hindi kumukurap ang mga mata ni Chris at nakatutok lang ang mga ito sa batang nakaputi. Hindi na napansin ni Chris ang mga nangyayari sa paligid hanggang sa makarinig siya ng malakas na busina at sigawan ng mga tao. Nawala ang atensyon ni Chris sa bata at bigla na lang nakita na nakahandusay na si Faith sa kalsada. Nabundol si Faith ng isang van at malala ang sitwasyon nito. Nadagdagan na naman ng panibagong bigat kay Chris dahil hindi pa nagkakaroon ng malay si Faith. Nakoma ito. Hindi niya maiwan ang karelasyon sa ospital. Lagi lang siyang nakabantay. Sinisisi ni Chris ang sarili dahil sa nangyari kay Faith. Panay ang iyak ni Chris pero ni minsan, hindi siya nagdasal para humingi ng tulong sa itaas. Isang gabi, habang binabantayan ni Chris si Faith, nagpa siya itong iwanan muna ang nobya sa ICU para bumili ng kape. At pagbukas ng pinto ni Chris, ay gulat na gulat nitong nakita ang batang nakaputi na parang may hinihintay. Hindi sana ito papansinin ni Chris pero nanginginig na siya. Biglang bumalik sa kanya ang huling beses na nakita niya si Lolo Jose at kung paanong tila sinundo ng batang nakaputi na iyon ang matanda. Kinabahan si Chris. Kung tama ang kanyang hinala, sinusundo na ba ng bata si Faith? Hindi pa handa si Chris na mawala ang kasintahan. Hindi na itinuloy ni Chris ang pagbili ng kape at sinabi sa sarili na babantayan na lang niya si Faith at hindi niya hahayaan na lapitan ng batang nakaputi. Itinaboy ni Chris ang bata. Pero hindi siya nito pinapansin. Patuloy lang ito sa pagtitig kay Faith mula sa salamin ng ICU. Hindi mo siya isasama. Galit na sinabi ni Chris sa bata. Nadali-daling pumasok sa kwarto, pabalik sa kanyang kasintahan. Halos hindi na makahinga si Chris sa takot na baka isama ng batang iyon si Faith katulad ng ginawa nito kay Lolo Jose. Kaya dinoble pa ni Chris ang pagbabantay kay Faith. Hindi na ito natutulog. Masiguro lang na hindi makakalapit ang batang nakaputi sa kanyang kasintahan. Halos araw-araw nang nakikita ni Chris ang batang nakaputi. At sa bawat araw na lumilipas, ay sinusubukan ni Chris na huwag mawalan ng pag-asa. Lalo pat nailabas na mula sa ICU at nailipat na sa regular room sa ospital si Faith. Kahit hindi pa ito nagigising. May mga araw na nakikita ni Chris ang bata na may
mga akay-akay na mga pasyente patungo sa dulo ng pasilyo. Sa tuwing mangyayari iyon, naririnig na lang ni Chris ang mga tumatakbong nurse patungo sa mga kwarto ng mga pasyenteng pumanaw na. Hindi na mapakali si Chris. Alam niyang balak ng sunduin ng batang iyon si Faith. At kahit anong mangyari, pinangako ni Chris na hindi siya papayag na kunin ang kanyang kasintahan. Nasa ganung pag-iisip si Chris nang bigla na namang sumilip ang batang nakaputi sa kwarto ni Faith. Hindi ito pumasok sa kwarto. Nasa pintuan lang ito at parang isang bisitang naghihintay na papasukin. Hindi siya pinapasok ni Chris. Binantaan niya ang bata at doon ay umiyak si Chris. Halo-halo na ang kanyang emosyon at pagod. Hindi na nga siya natutulog, hindi rin siya kumakain. At mas lalong hindi siya umaalis sa tabi ni Faith. Kaya napasubsob na lang ito sa sahig habang papalapit sa batang nakaputi sa bandang pintuan para magmakaawa. Bata, pakiusap. Huwag mo namang kunin si Faith sa akin. Huwag mo siyang sunduin. Hindi pa ako handa. Parang awa mo na. Sabay iyak. Walang reaksyon ang bata. Doon na nawala ng pag-asa si Chris. Tumingin si Chris kay Faith. Alam niyang maliit ang tsansang mabuhay pa ang kasintahan. Muli niyang kinausap ang batang nakaputi. Kung kukunin mo si Faith, unahin mo na lang ako. Hindi ko kayang mauna siya kaysa sa akin. Mas matatanggap ko pa. Pagkatapos sabihin iyon ni Chris, ay inilahad ng batang nakaputi ang kamay nito. Dahan-dahang inabot ni Chris ang kamay ng bata. Gumaan ang pakiramdam ni Chris. Doon ay inaya na siya ng bata na maglakad patungo sa pintuan sa dulo ng pasilyo. Walang pasubali na sumama si Chris habang akay-akay siya ng bata palayo sa kwarto ni Faith at palabas ng pintuan. Pagtapak ni Chris sa labas, ay may munting kahilingan itong sinabi sa bata. Alam kong wala nang balikan pag lumabas ako ng pintuang ito. Pakisabi kay Faith, nahihintayin ko siya sa kabila. At pakisabi na rin na naniniwala ako sa kanya. Walang reaksyon ang bata habang unti-unting sumasara ang pintuan. At sa pagsara nito ay siya namang pagmulat ng mga mata ni Faith mula sa mahabang panahon na koma. At sa kanyang paggising, nakita niya mula sa sahig ang walang buhay na katawan ng kasintahang si Chris.